usapang kabayo muna tayo. Siguro naman napanood nyo na yung kawalang hiyaan, yung pambabalahura na ginawa nitong si Kabayo kay Pierre RD. Can you imagine? From someone na wala namang kakwenta-kwentang tao para imamak mo ang ex-president na almost 80 years old na, by the way. Diba? Anong klaseng tao ka? Pangit na nga mukha mo, pangit pa ng ugali mo. Alam mo, Kabayo, no? To tell you frankly, without your money, without your fame, you are nothing. Yan ang katotohanan. Sana lang proud ka sa magulang mo. Kasi sila, Sarah, proud sila sa tatay nila. I hope gano'n ka din sa magulang mo. Proud ka na kinukonsinti ka ng nanay mo na meron kang chinucho paelya habang binabayaran mo pa. And I hope proud din si Ayon sa nanay niya na payag na payag. Diba, na hinahada siya ng baklang Kabayo for the money. Diba? Sana lahat kayo proud sa mga magulang nyo. Kapal na mukha nito. Manalamin ka. Tingnan mo itsura mo. Mas pangit ka pa kaysa sa mga pinagtatawanan mo. Tsaka na lang nabuhay eh. Yung pinapalamon mo sa pamilya mo, yung pinapalamon mo kay Ayon, yung pinapalamon mo sa pamilya ni Ayon, galing yan sa panglalait mo sa iba. Diba? Tingnan mo yung sarili mo. Nakakahiya ka. Again, ulitin ko, without your wig, without your glam team, without your makeup, without your mamahaling damit, without your money, without your fame, you are nothing. But a Kabayo na hindi papansin kailanman. Inggit daw ako kay Vice Ganda. Sige, isa-isahin natin. Yaman? Oo, mayaman siya. Pero kumikita din ako ng malaki at marangal as data center IT engineer dito sa Japan. Travel? Ginagawa ko rin. At hindi para magpatawa sa comedy bar. Propesyon? 2 ang kurso ko. Licensed professional teacher? At syempre, data center IT engineer sa Japan. Edukasyon? Walang sablay. Mukha? Walang ritoke. Natural. Walang dagdag. Walang bawas. Skin ko? Morena. Wala akong glota, dedma. Walang ritoke. Walang chemical. Love life? Siya may isa. Ako may 10. Kaya kung inggit ang issue mo, inggit nga ba ako? O masakit lang talaga na real talk ko, ang idol nyo, walang labis, walang kulang. So yan po mga kababayan, narinig po natin yung mga iyakan po ng mga DDS laban po kay Meme Vice Ganda. Ito lang po yung masasabi ko dyan mga kababayan. Lahat po ng nangyayari po kay Duterte ngayon, kung nagiging subject po siya ng joke ng isang komedyante, yun po ay balik po sa kanya. No? Yun po ay ginawa din niya sa ibang tao, mas malala pa nga po yung ginawa niya. May kasamang pang-iinsulto at pambabastos. Alam naman po natin yan pare-pareho. So kung ako po ang tatanungin nyo, itong mga DDS na ito ay napaka-hypocrite po at wala po silang karapatan na i-call out si Meme Vice Ganda dahil yung pong kanilang iniidolo, yung kanilang idol na si Duterte ay mas malala po ang ginawa nung siya ay presidente pa. Kahit nga po Panginoon, kahit babae, kahit pinaslang na rape victim ay binastos po. Wala pong pakundangan, no? So ngayon, kung nagiging subject po si Duterte ng joke ni Vice Ganda, sa akin po palagay yung po ay balik or pwede natin tawaging karma, no? Sabi nga, don't do to others, you don't want others do unto you, no? So itong mga ito, nag-iiyakan habang si Meme Vice Ganda wala pong pakialam sa kanila. Ni hindi nga po sila nakikita or napapanood and ni hindi po sila kilala, no? So mga DDS, wala kayong karapatan na magreklamo, wala kayong karapatan na umiyak, wala kayong karapatang umalma dahil nung panahon ng poon nyo, nung idol nyo na si Duterte, nung siya'y nang iinsulto, ng babastos, ng babae, ng Panginoon, at ng kahit sino, kayo'y nagpapalakpakan, kayo'y tuwan-tuwa, sinusuportahan nyo. Tapos ngayon, nararanasan nyo na ginagawa sa inyo, di nakakita nyo, naramdaman nyo kung gaano kasakit
ang ginawa ng idol nyo. In reality, nauna yung idol nyo. Kaya anong pinag-iiyak nyo dyan? Nagmumukha lang kayong hypocrite. Habang kayo ay banas na banas, kayo ay gigil na gigil, kayo ay galit na galit, si Meme Vice Ganda nakatapos sa kanyang concert, pumunta sa Singapore para magpahinga, magbakasyon, pagbalik, sobrang yaman ulit. Dahil 2 concert yung natapos niya, if I'm not mistaken. Bukod doon, may award from FAMAS. Nakakuha ng FAMAS Award at may mga bagong endorsement. So alam ng Panginoon kung sino ang ibe-bless niya, kung sinong pagpapalain niya. At siguro naman, kitang-kita na natin yun ngayon. Kaya yan ang napala nyo. Nakarma kayo. Bumalik lahat sa inyo, sa puon nyo, sa sinusuportahan nyo, yung mga pinaggagawa niya sa ibang tao. Hindi ba masakit? Mas masakit ang balik? So sana matuto na kayo. Yun lamang mga kababayan, no? Sa mga ito, hindi po ako makakapagbigay ng simpatya or awa dahil alam ko po kung anong ginawa ng sinusuportahan nila. Nung ito ay nanunungkulan pa. Kahit nga po nung nag-step down ito grabe yung kanyang mga sinabi. No? Sa ibang tao. Napiling niya kahit hindi na siya presidente, siya pa rin yung presidente at siya pa rin yung makapangyarihan. Grabe yung mga binato niyang salita kay PBBM, kay Mayor Leni Robredo noon, kay Senator De Lima, kay Senator Trillanes, below the belt, pamemersonal, alam natin pare-pareho yan. No? Kaya itong mga DDS na ito, walang sumuporta sa kanila, sa kanilang panawagan na boycott. Bagkos, nakakuha pa ng panibagong endorsement si Meme Vice, nakakuha ng bagong award, at yumaman na naman po ng doble pa. Tuloy-tuloy ang show. So yun lamang mga kababayan, kahit lait-laitin pa ng mga DDS na ito si Meme Vice, insultuhin ng paulit-ulit, si Meme Vice pa ay patuloy na magtatrabaho at patuloy na ibe-bless, patuloy na yayaman. Ang lalakas ng loob, no, kung magsalita. Wala, irrelevant daw si Meme Vice, hindi daw sisikat, blah blah blah. Ang totoong irrelevant kayo. Dahil hindi naman kayo kilala Nakikilala lang kayo ng iilan ng mga followers nyo. Niwala pa nga sa katiting or kahit sa 1/4 man lang ng followers ni Meme Vice ang mga followers nyo, kahit pa pagsamasamahin ang mga followers ng lahat. So yun lang mga kababayan. Sana matuto tayo dito, no? Masyado kasi silang naging hambog, mayabang, bastos, at mapang-insulto nung sila'y nasa kapangyarihan. Ngayon, nawalan sila sa kapangyarihan, binalik lamang ng nature, ng kapalaran yung mga ginawa nila sa kanila, nag-iiyakan sila ngayon, pabiktim sila ngayon. Hindi po ba? Mga hypocrite. Salamat po sa panonood.